Later ka lang pinalitan. Oo, yun lang. Sayang bro, dapat nakuha mo yung ano, yung original. O pagka ganon, basta may pinalta sa motor mo tapos hindi dito ginawa, eh ano mo, kunin mo. O putal ko na. Buhay ang ilaw, saka lang ayaw. Ibig sabihin, kailangan laging buhay ang ilaw mo. Ay, buka na nanak mo. Mabilis ka na tayo kung ilang biglang nakandahan mo. Putol-putol na. Ayan, ari pala, neutral pala ang ano na. Putol-putol na. Saka dapat, ang problema mo kasi, meron naman kaso mahina ang karga ng battery. Low bat. Low bat yung battery, 8.1. Tapos luma pinalit. Tapos naka-bypass lang. Dapat dito kasi malalaman natin ang charging yan. Ayun o, hindi siya nagkakarga na maganda o. Wala siya reading o. Ang style niya, maganda yung under niya pag buhay ang ilaw. Kaso hindi siya nagcha-charge. Tapos, pag pinatay mo ang ilaw, nagcha-charge naman siya, may reading. Ang problema, putol-putol naman ang andar. Ayun o. Nakapag naka-ano kasi naka-under siya lang. Putol talaga. Neutral pa lang. Sige, try natin. Palta natin ha. Check natin yung regulator. Okay, so ayun yung nakita natin mga bossing. Upon checking natin doon sa kanya regulator, luma yung pinalit na regulator. At yung sakit ng kanya regulator ay ayan na itsura. Puro corrosion mga bossing. So ang ginawa ko, pinutol ko na lang at nagdugtong tayo ng wire. Naglagay tayo ng mga sakit at dinirect natin sa mismong regulator. Okay, so ito yung regulator na to. Ito yung pinalit nung unang gumawa ng unit ng ating customer. Kaso nga lang ay luma. Ayan o, luma yung pinalit. So titingnan natin kung ano yung magagawa natin paraan dito, kung mapapatino pa ba natin itong regulator na to. Okay, so check muna natin yung charging ulit. Yung pa rin yung regulator ginamit ko. Inayos ko lang yung linya. Patay ang ilaw. Patay ang ilaw niyan. Okay, mamaya, hindi pa siya gagana kasi tama ha. Ay, ang voltahe ng battery mo 8.6. Ngayon, ayan. Pero mo, magkakarga na 14.5. Kami yung kanina 8 volts. Ayan, 14.5. Check ko lang, baka mamaya nag-overcharge naman na rin. Sira yung regulator mo, overcharge. 16 volts yun. Pagkagot na hanggang yan. Overcharge. Pero ayun na, napagana na lang ayos. Ang problema naman, overcharging. Magiging problema mo naman dyan, lolo mo battery mo. Charge muna natin yung battery ng ayos. Baka naman lobat lang yung battery, anak. Charge ko muna. Dito sa regulator na to nag-overcharge 16 volts. Nalata ko na regulator, ayan o.
Kahit bilitin mo siya. Itong isang ito, nagsi-16. Sira din pala pinalit. Ang problema, sira yung pinalit. Pati battery mo, possible na sira din. Dahil overcharging. Overcharge eh. Ngayon, tama ka. Ang taas ng karga. Pag pinatay ko, pag binuhay ko ulit, pababa siya ng pababa. Ayun o. Pababa siya ng pababa. Ah. Buhay pa lang, lobat na. Kaya hindi ka makapag-start tapos bottle. Nakalitin na rin. Ayun o. Nasira battery mo. Pati battery nasira. Gawa nito. Pinalit na to, luma. Overcharging to. Ito siguro kaya ito pinalitan na overcharging na. Kaya pinalit sa iyo. Ayan naman, ano. Come on. Sinarge na natin. Pababa ng baba. Lobat. Pare magkano ang regulator? Ayan o. Okay, so ayun mga bossing, na-check nga natin yung regulator niya at overcharging. So ang ginawa na lang natin dito ay nagpabili talaga tayo ng original na regulator mga bossing. Ayan. So yung inabit ko kanina is pan-testing lang talaga namin yon. Kapag ka mga ganyan, ang ginagawa ko talaga ay sa original talaga yung kinakabit ko. Hindi ako nagkakabit ng local. Although meron tayo dito, hindi tayo nagkakabit ng local. Ayan. So check natin yung charging mga bossing. Ayan. So pagka local kasi, ayun, hindi pwede na walang battery. Kailangan may battery. Kaso problema, pag nilagyan natin siya ng local, ayun nga, yung kanyang battery ay sira na rin dahil dun sa naging overcharge yung kanyang unang regulator na ipinalit nung unang gumawa. Okay, so ang ginawa natin, original na regulator para standard ulit tayo. So kahit medyo sira na yung battery niya, kahit walang battery, pwede niya magamit yung kanyang unit. Okay, so para hindi siya magkaroon ng problema sa paggamit ng kanyang motor. Kasi natural mga bossing na kapag ka-smash 110, 115, matik mga bossing kahit wala pong battery, dapat napapandar po natin yung ating unit. No need po natin mag-supply ng battery. So kapag ka-local, need ng battery. Okay, so ganun lang yung naging issue ng unit natin, ng ating customer na medyo nagastusan ng medyo malaki-laki. Okay, kasi nagpagawa siya nung una, 950 na gastos, local yung kinabit. Then, ilang linggo lang, nagka-problema ulit. Ayan, ito naman. So, dapat ang ginawa na lang nung unang gumawa ay pinalitan ng original na regulator para all goods at wala na problema ang motor. Okay? So, ganun lang mga bossing yung dapat nyo gawin kapag ka nagka-problema ang inyong regulator. Okay? Ay, okay mga bossing, maraming salamat. So, God bless po sa atin lahat. Ride safe sa atin mga boss.